Naku po mga kababayan, ito pala ang dahilan. Kaya pala dinakip at kinidnap itong si presidente ng Venezuela mga kababayan na si Maduro. So pakinggan ho natin to sa channel ni JP Amazing Stories mga kababayan. Magbibigay tayo ng reaction dahil sabi niya dito, breaking news, grabe ang ginawa ng Amerika sa Venezuela. Bakit kaya ginawa ito ng US? Ano ang dahilan? Ano nga bang dahilan ng US mga kababayan? So ito malalaman natin dito sa video ni JP Amazing Stories. Ito na mga kababayan. 2026 sa Caracas, Venezuela. Kaninang 2 a.m., nilusob ng puwersa ng United States ang Venezuela gamit ang sunod-sunod na missile strikes sa kabisera. Habang pumuputok ang mga military base, pumasok ang elite unit na Delta Force sa Fuerte Tiuna at dinampot sina Nicolas Maduro at ang asawa niyang Cecilia Flores. Agad silang isinakay sa eroplano at inilabas ng bansa patungo sa isang hindi tinukoy na lokasyon. Sa ngayon, kontrolado na ng Amerika ang mga pangunahing airfield at wala ng balita sa kinaroroonan ng mag-asawa habang nakalubog sa blackout ang buong syudad. Ang tanong, ngayong wala na ang kanilang leader, sino na ang hahawak sa kontrol ng Venezuela sa mga susunod na oras? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bagong lahat mga kababayan, subscribe nyo po si JP Amazing Stories mga kababayan. On August 2025, inutos ni President Donald Trump ang Department of Defense na mag-deploy ng malaking military force sa Caribbean Sea, direktang labas sa northern coast ng Venezuela. Ang pinakamalaking asset na ipinadala ay ang USS Gerald R. Ford, ang pinakabagong aircraft carrier ng US Navy na may kakayahang mag-carry ng libu-libong troops, F-35 jets at iba pang aircraft. Dumating ito kasama ang 10-10 warships, submarines at support vessels mula sa US Southern Command. Layunin ng deployment na magbigay ng pressure kay Nicolas Maduro na inakusahan ng US ng pagiging leader ng narco-terrorism network na nagpapadala ng cocaine sa Amerika. Sinabi ni Trump sa isang speech na Maduro is weaponizing drugs against us and we will respond with full force. Pagkatapos ng ilang linggo, simula noong unang linggo ng September 2025, nag-umpisa ang US ng targeted strikes sa drug boats na nagmumula sa Venezuela. Ang mga boat na ito ay sinasabing pagmamay-ari ng Cartel de los Soles, isang grupo na konektado sa Maduro regime at Tren de Aragua gang. Sa unang strike, So ito pala ang dahilan mga kababayan, kaya pala ito'y pinahuli ng Amerika. Dahil sangkot pala sa drug trafficking, no, mga kababayan. At sinabi nga ni President Trump na si Maduro daw ay weaponizing mga kababayan at delikado. gumamit ang US ng Coast Guard helicopters at Navy destroyers para bombahin ang isang speedboat na may 500 kilos ng cocaine. Grabe, 500 kilos ng cocaine. Ang dami nun mga kababayan, ang daming masisira ang buhay. 20 nautical miles mula sa La Guaira Port. Namatay ang lahat ng 8 crew members sa insidente na to. Sa susunod na 2 buwan, umabot sa 35 ang bilang ng strikes sa Caribbean Sea at Eastern Pacific Ocean. Sa bawat strike, ginagamit ang drones para mag-target, kasabay ng ship-launched missiles. Total na namatay, 175 individual. Karamihan ay cartel members pero may reports din ng civilian casualties. Kasabay ng boat strikes, inumpisahan ng US ang pag-seize ng Venezuelan oil tankers. Noong ika-15 ng September, inagaw ng US Navy ang MV Ocean Breeze, isang tanker na may 2 milyong barrels ng crude oil na naglalabas sa Puerto La Cruz. Inihayag ng White House na ang pera mula sa oil sales ay nag-fund ng Maduro's military at drug operations. Sa total, na-seize ang 12 tankers sa loob ng Agosto hanggang Oktubre na nagdulot ng 500 milyong dolyar na pagkawala ng revenue para sa Venezuelan government. Inilagay din ni Trump ang expanded sanctions laban sa mga opisyal ni Maduro, kabilang ang pag-freeze ng assets sa US banks.
Sa Puerto Rico at US Virgin Islands, nag-umpisa na ang pagdadala ng additional troops at equipment. Humigit kumulang 5,000 Marines at Army personnel ang na-deploy sa Roosevelt Roads area bilang preparation para sa posible pang escalation. Si Maduro ay tumugon sa pamamagitan ng pagtawag ng military exercises at pag-declare ng state of alert, pero walang direct counter-attack pa noon. Ang lahat ng ito ay nagsimula ng 5 buwang pressure campaign na nagbigay daan sa mas malalaking operations sa susunod na mga buwan. Pagkatapos ma-deploy ang initial troops sa Puerto Rico at US Virgin Islands, nagpatuloy ang US sa pagtitight ng economic chokehold kay Maduro. Noong huling bahagi ng September 2025, inexpand ni Trump ang sanctions list para isama ang 20 mas mataas na opisyal ng Venezuela military at intelligence agencies. Naku, dito pala nag-umisa lahat mga kababayan, no? Sanction. Parang katunog din sa ICC, ah. Sanction din mga kababayan. Mukhang delikado tong ICC judges mga kababayan, ah. So tuloy natin. Kasama rito ang pag-freeze ng $300 milyong sa bank accounts nila sa US at Europe. Inutos din niya ang Treasury Department na i-blacklist ang mga kumpanyang nagbubay ng Venezuelan oil na nagdulot ng 40% drop sa export revenue ng bansa sa loob ng 2 buwan. Samantala, sa dagat, tumindi ang Coast Guard operations. Araw-araw, nagpapadala sila ng MH-65 Dolphin helicopters mula sa cutters tulad ng USCGC Valiant para patrolling sa 200-mile exclusive economic zone ng Venezuela. On October 5th, nahuli nila ang EMTC Phantom, isang supertanker na may 1.5 million barrels ng heavy crude habang lumalabas ito ng Jose Terminal. Inabutan ng borders ang 25 crew at nag-confirm ng fake documents papunta sa China. Na-detain Ang dami palang ano nito. Ang dami palang kabulastugan nitong Venezuela. So fake documents pa ang dala nila. ng tanker sa Key West, Florida at ang oil ay naipagbilang sa US Strategic Petroleum Reserve. Hindi natigil doon ng Navy. Inilagay nila ang permanent blockade sa key shipping lanes papasok sa Caribbean. Gumamit ng P-8 Poseidon aircraft para mag-scan ng radar signatures ng bawat vessel na lumapit sa Paria Gulf. On November 10, nag-strike sila ng Harpoon missiles sa 3 go-fast boats na nagdadala ng 800 kilos ng cocaine at RPGs 50 miles sa hilaga ng Curaçao. Grabe, no? Tindi pala itong droga dito sa Venezuela. Namatay ang 12 armed suspects at na-recover ang $50 milyong worth ng drugs. Trump nag-post sa Truth Social na, "We're cutting off Maduro's oxygen. No more cash for his terror machine." Sa lupa, nagtaas ang US ng troop levels sa 8,000 sa buong region. Inihanda ang 82nd Airborne Division para sa Quick Reaction Force mula sa Fort Bragg na may C-17 Globemasters on standby sa Henry Rollson Airport. Si Maduro naman, nag-order ng nationwide blackout drills at nagpa-deploy ng S-300 missile batteries malapit sa Caracas at coastal cities. Nagtawag din siya ng emergency session sa National Assembly para i-approve ang $2 bilyong na defense budget increase. Pero ang pera ay nagmumula pa rin sa gold smuggling na sinusubukan pigilan ng US. Ang international pressure dinumog. Nag-file ang US ng formal complaint sa UN Security Council laban sa Russia at China dahil sa kanilang arms shipments sa Venezuela. Si Gustavo Petro ng Colombia ay nanawagan ng dialogue. Pero tumanggi si Maduro at tinawag na Yankee puppets ang mga kritiko niya. Hanggang katapusan ng November, ang Venezuelan economy ay nasa $1.2 billion loss mula sa seizures at sanctions na nag-umpisa nang mag-cause ng food shortages sa mga lungsod. Grabe, no? Matindi ang nangyari sa Venezuela, mga kababayan. Dahil sa mga sunod-sunod na ginawa ng US, mga kababayan. Talagang matindi. Dahil sa droga din, mga kababayan, kaya nagkaganito. So, tuloy natin. Noong unang linggo ng December 2025, inumpisahan ng US Southern Command ang full reactivation ng Roosevelt Roads Naval Station sa Ceiba, Puerto Rico. Dating closed noong 2004,
Ngayon ay nagpadala sila ng 2,000 engineers at construction teams para ayusin ang runways, piers at fuel depots. Sa loob ng 2 linggo, na-restore ang capacity para sa 50 aircraft at 10 warships. Ginamit ito agad para mag-base ng MQ-9 Reaper drones na nagfo-fly ng surveillance missions hanggang 100 milya palapit sa Venezuelan coast. Kasabay noon sa Henry E. Rolson Airport sa St. Croix, US Virgin Islands, na convert ang civilian terminals bilang logistics hub, dumating ang unang batch ng C-17 Globemaster III planes na nagdadala ng 500 tons ng ammunition, spare parts para sa F-35s at portable radar systems. Sa December 15, na-deploy ang 1st Marine Expeditionary Unit na may 2,200 Marines, LCACs para beach landings at V-22 Ospreys para rapid insertion. Ang airport ngayon ay nag-ooperate 24/7 na may KC-130 Hercules tankers na nagre-refuel ng jets sa mid-air. Sa dagat, nagtipon ng US Navy ng Carrier Strike Group malapit sa Puerto Rico. Ang USS Jason Dunham, isang Arleigh Burke-class destroyer, nag-deploy ng electronic warfare suites para mag-jam ng Venezuelan radar at comms frequencies. Grabe no, matindi mga kababayan no. Talagang powerful talaga tong US. Talagang gusto talaga nilang hulihin itong si Maduro. So, nagtagumpay naman talaga mga kababayan. Sunod ang USS Stockdale na may Aegis system para i-intercept ang posibleng anti-ship missiles mula sa S-300s. Pagkatapos, dumating ang USS Wasp, isang amphibious assault ship na may 1,800 Marines at 20 MV-22 Ospreys on board, positioned para sa posibleng land assault sa La Guaira o Puerto Cabello. Hindi nagpalubog ang US sa Gulf of Paria blockade. Inilagay ang USS Gravely Destroyer bilang sentinel para mag-detect ng submarines gamit ang sonar arrays. Sa tabi nito, Grabe no, pati submarine mga kababayan. isang Ticonderoga-class cruiser, posibleng USS Lake Erie, nag-command ng Air Defense Network para sa buong fleet na nagko-coordinate ng missile launches at fighter patrols. B-52 Stratofortress bombers mula sa Louisiana nag-practice ng cruise missile runs, habang ang B-1 Lancers nag-low altitude flyovers para sa target practice. Si Maduro tumugon sa pamamagitan ng pagde-deploy ng 50,000 militia units sa coastal areas at pagtawag ng Russian advisors para i-upgrade ang air defenses. Nag-announce rin siya ng joint exercises kasama ang Chinese warships na dumating sa Caribbean para sa friendship drills. Pero ang US Intel reports na ang Russia at China ay nagbuo ng permanent base plans sa Venezuelan soil, kaya lalong nagmadali ang reactivation efforts. Hanggang katapusan ng Disyembre, ready na ang bases para sa major operation na may total na 15,000 US troops sa immediate vicinity. Pagkatapos ma-ready ang bases at strike group, nag-decide ang US ng first direct land strike noong December 28, 2025. Inutusan ni Trump ang CIA na i-launch ang MQ-9 Reaper drone mula sa Roosevelt Roads na may Hellfire missiles papunta sa dock facility sa La Guaira Port. Target ang concrete pier na ginagamit ng Cartel de los Soles para mag-load ng 2-ton cocaine shipments papuntang US East Coast. Umabot ng 15 minuto ang flight at 10:45 PM local time. Tumama ang 2 missiles. Sumabog ang pier, storage sheds at 3 parked speedboats na nagdulot ng secondary explosions mula sa fuel drums. Namatay ang 15 cartel members at 3 Venezuelan Navy personnel na nagga-guard. Kinabukasan, nag-post si Trump sa Truth Social ng satellite photos ng damage at sinabi, "Unang hit sa Maduro's drug docks, ito ang simula ng katapusan niya." Agad na nag-deploy ang Delta Force teams. Grabe no, mga kababayan no. Talagang ang tapang ni Trump. Talagang kamay na bakal mga kababayan. Walang sinisino-sino. Basta mapaayos lang kanyang bansa. Via V-22 Ospreys para mag-collect ng intel sa site. Na-recover nila ang laptops, satellite phones at ledgers na naglalarawan ng $200 milyong sa drug profits na ibinagsak sa Miami at New York. Napatunayan din ang links sa Maduro's inner circle, kabilang ang head ng SEBIN Intelligence Agency. Sa tugon, nag-activate si Maduro ng Nationwide Air Defense Alert.
Inilagay niya ang S-300 batteries sa full readiness at nagpa-deploy ng Su-30 fighters para patrol sa Caracas airspace. Nagtawag din siya ng emergency meeting sa Fuerte Tuna Base kasama ang Russian at Chinese envoys para humingi ng advanced anti-drone systems. Simultan, nag-announce ang Venezuelan Foreign Ministry ng diplomatic protest sa UN. Tinawag na act of war ang drone strike at nangakong magsusumite ng evidence ng US aggression. Sa US side, nagdagdag ang Pentagon ng B-52 Stratofortress sorties mula sa Whiteman AFB sa Missouri. Noong December 30, nag-launch sila ng 12 Tomahawk cruise missiles mula sa 40,000 feet, tumama sa ammunitions depot malapit sa dock para i-deny ang resupply ng cartels. Walang casualties reported sa follow-up strike na to, pero na-disable ang truck convoys na nagdadala ng drugs. Nagtaas din ang troop levels sa 18,000, kasama ang SEAL Team 6 na nagpreposition sa USS Wasp para sa extraction ops kung sakaling tumugon ng Venezuela ng counter raids. Ang drone strike na to ang nag-trigger ng final go signal para sa mas malaking assault sa Enero. So, grabe. Patungkol pala talaga ito mga kababayan sa sa drugs talaga, no. Kaya talagang pinilit talaga ng Amerika na hulihin itong pinaka-sindikato, pinaka-leader. So, ito nga tong presidente. So, allegedly leader ng sindikato itong si Maduro, mga kababayan. Pagkatapos ng drone strike at Tomahawk launches, nag-finalize ang US Central Command ng invasion timeline noong December 31, 2025. Inaprubahan ni Trump ang Operation Southern Shield na may target date ng January 3. Nag-deploy ang USS Gravely ng AN/SLQ-32 electronic warfare systems para mag-jam ng Venezuelan VHF-UHF comms sa buong Gulf of Paria na nagbigay daan sa undetected movement ng submarines. Sa command ship, ang Ticonderoga-class cruiser nag-link ng Link 16 data network para sa real-time targeting ng 20 F-35B Lightning IIs mula sa USS Wasp. Sa air wing, nag-take off ang 12 MQ-9 Reapers mula sa Henry Rollson Airport para mag-loiter sa 20,000 talampakan, hawak ang infrared cameras at Hellfire missiles. Priority targets, mobile S-300 launchers sa Miranda at Aragua states. Sumunod ang 8 V-22 Ospreys na may 120 Delta Force operators na nag-rehearse ng fast rope insertions sa Mac Fuerte Tiuna compounds sa Puerto Rico. KC-130J tankers nag-orbit sa 150-mile radius, ready na mag-fuel ng jets para sa 6-hour combat air patrols. Sa ground support, nag-land ang 6 na C-17S sa Roosevelt Roads na may 300 tons ng M1A, 2 Abrams tanks, HIMARS rocket systems at 5,000 cases ng 155mm artillery shells. Inihanda rin ang 82nd Airborne para sa airborne assault sa Caracas International Airport, kasama ang 10 CH-47 Chinooks para sa heavy lift. Total assets ngayon, 25,000 troops, 50 aircraft at 15 warships sa strike radius. Sa Venezuela, nagpa-deploy si Maduro ng 100,000 milisya sa Caracas perimeter gamit ang school buses at trucks. Inilagay ang 4.5 million registered militia sa alert na may AK-103 rifles at RPG-29s mula sa Russia. Nagdatingan ang 6 Shahed 136 drones bilang gift mula Moscow para sa counter-strikes laban sa US carriers. Chinese advice Tumutulong din pala ang ang Russia tsaka ang China. nag-set up ng HQ-9 missile batteries malapit sa La Carlota Airfield. Nag-announce rin ng total blackout sa non-essential power para i-confuse ang US night vision. On January 1, 2026, nag-conduct ang US ng final dress rehearsal. B-1 Lancers nag-low-level runs sa 500 talampakan para sa suppression of enemy air defenses, habang P-8 Poseidons nag-drop ng sonobuoys para i-track ang 2 kilo-class submarines ng Venezuela. Lahat ng units nag-sync ng encrypted SATCOM links. Sa 6 p.m. PST January 2, binigyan ni Trump ng execute order ang Joint Special Operations Command. Ready na ang lahat para sa pre-dawn go live sa January 3. Sa eksaktong 2 a.m. local time,
nag-launch ang Operation Southern Shield. Mula sa 30,000 feet, bumagsak ang 24 Tomahawk missiles mula sa USS Gravely at Ticonderoga cruiser. Unang tumama sa La Carlota Airfield Control Tower at Grabe, inuna talaga na yung airfield, no? radar array. Sumunod ang second salvo Lupit ng sa Fuerte Amerika. Tiuna perimeter fences at guard posts na nagdulot ng 7 malalaking pagsabog na narinig sa buong Caracas. Low-flying F-35Bs sa 200 feet nag-drop ng JDAM bombs sa S-300 batteries sa Miranda State, habang MQ-9 Reapers nag-fire ng Hellfire sa mobile launchers sa Aragua. Pagkatapos ng 10-minute air barrage, nag-fast rope ang 48 Delta Force operators mula sa 4 na V-22 Ospreys papunta sa Higuerote Airport runway. Na-clear nila ang airstrip sa loob ng 8 minuto na nagbigay Grabe, ang bilis. daan sa landing ng 2 C-130J Super Hercules na nagdadala ng 100 at 20 Rangers para secure ang perimeter. Sa Caracas proper, sumabog ang Cuartel de la Montaña Barracks Gate at pumasok ang 2nd Delta Team sa loob ng complex gamit ang breaching charges. Nagka-power outage sa 70% ng city grid dahil sa strikes sa substations na nag-iwan ng madilim na kalye maliban sa flares mula sa burning hangars. Sa La Guaira Port, nagland ang LCAC hovercrafts mula sa USS Wasp na may 400 Marines na nag-advance pataas sa highway patungong Caracas gamit ang LAV-25 vehicles. Reports ng ground teams, 42 Venezuelan soldiers na patay sa initial clashes, 15 militia captured at 3 US casualties mula sa RPG hits. At 2:25 AM, na-establish ang forward operating base sa Higuerote na may SATCOM antennas at Patriot missile launchers para i-defend laban sa counter-air. Mga residente tulad ni Carmen Hidalgo, 21 taong gulang na office worker, lumabas sa kalye at narinig ang ground shakes mula sa blasts. FAA nag-issue ng NOTAM bandang 1 AM ET na nagbabawal sa lahat ng US commercial flights sa Venezuelan at Curaçao airspace dahil sa ongoing military ops. Sa Caracas streets, nagpanik ang traffic habang nagmi-move ang vehicles freely sa madilim na lungsod. Venezuelan air defenses nag-fire ng 6 na SAMs pero lahat missed dahil sa ECM jamming mula sa USS Jason Dunham. Grabe, lupit ng US, no? Pumalya. Ang lupit talaga ng US, mga high-tech ang kagamitan, mga kababayan. Hanggang 3 AM, nakontrol na ng US ang key airfields at nag-set up ng air corridor para sa susunod na phase. At 3:05 AM, pumasok ang 3rd Delta Force Team, 32 operators na may night vision goggles at suppressed M4A1 rifles sa loob ng Fuerte Tiuna Base Compound. Gumamit sila ng shape charges Wala para silang nagawa sa US military, mga kababayan. i-breach ang main barracks door at agad na nag-clear ng guard room na may 10 Venezuelan soldiers na napatay sa close quarters battle. Nag-advance sila pataas sa second floor hallway na nag-neutralize ng 8 loyalist militia na gumagamit ng AK-103S sa 50 meters. Sa ikatlong floor, natagpuan nila ang reinforced door ng Maduro's private quarters. Inilagay ng breacher team ang C4 charge sa door hinges at sumabog ito bandang 3:12 AM. Pumasok ang pointman at nakita si Nicolas Maduro sa kama kasama si Celia Flores, parehong nahihimigan. Sumigaw ang Delta leader ng US Army hands up, pero tumugon si Maduro ng pagtayo at pag-abot ng pistol sa bedside table. Nag-fire ang lead operator ng 2 rounds sa kanyang right shoulder na nagdulot ng immediate drop. Inagaw agad ng team ang sandata at handcuff sa mag-asawa habang nag-secure ng room ng iba pang 4 na guards na sumusunod mula sa adjacent hall. Sa loob ng 4 na minuto, in-extract nila ang targets patungong waiting Black Hawk helicopter sa rooftop helipad na nag-hover sa 20 talampakan. Iniload si Maduro at Flores Lupit, no? Grabe, intindi ng Amerika, na. Ang bilis lang nila, dampot agad nila si Maduro, mga kababayan. Ganun lang kabilis. sa liter gamit ang quick release straps at nag-take off ang chopper bandang 3:20 AM patungong Higuerote Forward Base. 45 minutong flight. Sa base, na-medevac sila sa MV-22 Osprey para sa direct hop patungong USS Gerald R. Ford sa dagat na may onboard medical team para sa wound treatment at interrogation prep.
Total casualties sa raid, 28 Venezuelan dead, 2 Delta wounded mula sa return fire. At 4:30 AM ET, nagpost si President Trump sa Truth Social, "The United States has captured Venezuela's dictator, Nicolas Maduro, and his wife, Celia Flores. Inalok namin sila out ng country pagkatapos ng successful pre-dawn assault. Coordinated with US law enforcement. Details sa press con later today sa Mar-a-Lago, 11 AM ET." Agad na nag-activate ang FBI at DEA teams sa carrier para mag-start ng initial debriefing habang nag-file ng flight plan patungong Joint Base Andrews. Sa Fuerte Tiuna, natira ang Delta teams para mag-hold ng site hanggang mag-arrive ang Marines reinforcement. Pagkatapos ma-post ni Trump ang announcement, nag-declare agad ang Venezuelan National Assembly ng state of emergency sa 5 AM local time. Inilabas nila ang official statement na tinawag na imperialist invasion, ang US operation, na layunin ay kunin ang oil reserves at minerals ng bansa. Inutos nila ang lahat ng Bolivarian militia na lumabas sa kalye at mag-mobilize sa Caracas, Miranda, La Guaira at Aragua para labanan ang invaders. Si Diosdado Cabello, Vice President, ang nag-take charge bilang interim leader dahil wala si Maduro at nag-order ng activation ng 4.5 million militia nationwide. Sa Caracas streets, nagkagulo ang traffic habang nagmamarch ang libu-libong supporters na may red shirts at Venezuelan flags. Nagkaroon ng clashes sa Higuerote Airport perimeter kung saan namatay ang 20 milisya mula sa marine gunfire habang sinusubukang sumugod. Sa La Carlota Airfield, nag-fire ang natitirang Su-30 pilots ng R-73 missiles pero na-down ang dalawa ng F-35 AIM-120s. Power outages patuloy sa 80% ng city na nag-cause ng looting sa supermarkets at gas stations. Reports ng 50 civilian deaths mula sa crossfire at collapsing buildings. Sa international scene, nag-tweet si Colombian President Gustavo Petro bandang 5:30 AM na bombing sa Caracas ngayon mismo with missiles. Kailangan ng emergency UN Security Council session para huminto ito. Sumunod si Cuban President Miguel Diaz-Canel na nag-denounce ng criminal state terrorism laban sa Venezuela at Latin America. Iranian State TV nag-broadcast ng live feeds ng smoke plumes mula sa Fuerte Tiuna habang nagpa-deploy ng advisors patungong Caracas. Russia nag-commit ng 12 additional Shahed drones at S-400 parts via cargo planes mula sa Moscow. Sa US side, nag-standby ang USS Gerald R. Ford 100 miles offshore habang nag-fly ang MV-22 sakay si Maduro at Flores patungong Joint Base Andrews para sa full custody ng FBI. Sa Mar-a-Lago, nag-prepare si Trump ng press conference kasama ang Joint Chiefs para i-explain ang legal basis gamit ang 2020 narco-terrorism indictment. Sa Caracas, nag-advance ang Marines pataas sa city center gamit ang 20 LAV-25s na nag-e-establish ng checkpoints sa major roads. Total US casualties hanggang 8 AM, 12 wounded, 0 fatalities. Ang chaos ay patuloy habang naghihintay ng next moves mula sa interim government. Yun mga kababayan, mag-comment ho kayo kung ano masasabi nyo dito no sa ginawa ng US sa Venezuela. So ito pala ang dahilan mga kababayan kaya pinilit talaga ni President Trump na dakpin itong si Venezuela President Venezuela President Maduro mga kababayan dahil nga sa sangkot sa drug trafficking at nagdadala ng mga cocaine sa New York City mga kababayan. So kaya yun pala yung talagang gumamit na ng lakas ng Amerika. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-share sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Pati rin po kay JP Amazing Stories mga kababayan, subscribe nyo po mga kababayan. Kung gusto nyo manood ng mga magagandang documentary na video, mga talaga, so marami ka ring matututunan mga kababayan. So panoorin nyo yung kanyang channel JP Amazing Stories. So maraming salamat po mga kababayan.